Mga kababayan, muling pagbabalik kay Din na 28. At meron tayong pag-uusapan niya mga kababayan. So direct to the point na tayo para wala nang kumbaga wala nang liko-liko ano. So ito, meron tayong napanood doon sa sinabi ni Bibi Sara na mas kumbaga madali naman daw magpadala ng eroplano sa ibang bansa para makuha yung mga OFW natin na kababayan na nandoon sa ibang bansa. 'Di ba? Kasi nga kumbaga kinumpara niya doon sa dati yung COVID-19 nakapagpadala naman daw ng eroplano. So ngayon daw, sabi nga niya, madali naman daw magpadala. So alam niyo mga kababayan, siguro itong BP Sara na to sa totoo lang, hindi niya iniisip yung pinagkahibaan ng COVID-19 at saka nitong giyera na nangyayari sa ibang bansa. Yung sa COVID kasi mga kabayan, oo, madali magpadala kasi COVID yung pinag-uusapan, di ba? Pwedeng lumapag, pwedeng kung saan na lumapag ang eroplano, kasi hindi sarado mga kababayan ang kumbaga paliparan o babaan ng eroplano sa ibang bansa. Ngayon, ipaliwanag ko itong giyera na nangyayari mga kababayan, mahirap po na pumunta, magpadala ng eroplano sa ibang bansa. Oo nga, sabihin na natin makakalipad. Makakalipad ang eroplano papunta. Ang problema is, doon sa babaan niya, hindi siya makakababa mga kababayan. Kasi nga, yun yung tinatawag nilang, kumbaga, walang babaan kasi nga, sarado po mga kababayan. Baka mamaya, pag malapit ka na doon sa landingan, kung tawagin, o babaan ng eroplano, ay tamaan ka na ng ligaw na strike o yung paputok mga kababayan, di ba? Yun yung hindi naisip ng Vice Presidente. Akala niya siguro napakadali lang na gawin. Kita niyo naman, kung nababalitaan niyo mga kababayan sa Dubai, sinara nila yung paliparan doon, di ba? So yun yung sabi kasi ni BP Sara, napakadali lang daw magpadala ng eroplano. Kung madali, bakit nga ba niya hindi subukan, di ba? Tapos itong mga ano naman to, itong mga supporter, talagang parang inuudyokan, oo nga, no, madali nga naman magpadala. Bakit hindi niyo ba naisip mga kababayan? Kapag tinamaan na ligaw na paputok itong eroplano na dadalhin mo doon, edi mas lalong maraming masawi, di ba? Ikumpara mo doon sa COVID na, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, madali lang ibaba ang eroplano doon kasi kumbaga walang warning. Open area, open airport, ano, di ba? Parang ano lang. Ito, ano natin Halimbawa, Mindanao to, dito, Luzon, from Mindanao, madali lang magpalipad kasi, o madali lang magpadala kasi wala naman giyera, di ba? Hindi katulad sa ibang bansa, alam naman natin na talagang halos nga doon sa taas nagkakabungguan yung mga paputog doon, di ba? Yun nga, kaya nga nabasag, kumbaga, sinupalpal ni Attorney Claire Castro itong si BP Sara. So meron akong ano dito babasahin sa inyo. Sinabi ni BP Sara, sabi niya, ito mga kababayan sabi niya napakadali lang magpadala ng eroplano Yan, sa totoo lang. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mong gusto kumuha o mag-rescue ng tao. Yan yung sabi ni BP Sara mga kababayan. So, ayan po, no? Napakita ko sa inyo. So, sabi naman niya, Atty. Claire Castro, ito, sinumpalpal niya mga kababayan itong BP Sara. So, kayo na po yung bahala. Umintindi dito mga kababayan, Ito yung sabi niya, Atty. Claire Castro. Sabi na, nadinig ko po yan, na parang napakadali lang no? Hindi daw problema na magpadala ng eroplano sa ganoong sitwasyon. Yun yung sabi ni Atty. Claire Castro. Silalagay ko yan dito mga kababayan. Unang-una po, kapag sarado po ang airspace, yun yung sabi ko kanina, yung paliparan, hindi ka po talaga makakalipad. Kaya po, imposible yung sinasabi ng Vice Presidente na madaling magpadala ng eroplano. Di ba? Yan mga kababayan. Doon pa lang is supalpal ng Vice Presidente ng Pilipinas. Hindi ganun kadali magpadala ng eroplano. Ewan ko lang doon sa mga iba yung pag-iisip kung iniisip nila madali lang magpadala ng eroplano.
'di ba? Tulad nung sabi ni Vice Presidente, madali lang magpadala. Pero isipin niyo mga kabayan, sa nangyayari sa ibang bansa, madali nga ba talaga magpadala ng eroplano? Kita niyo naman, Bahrain ba yun? Dubai? O basta, meron ako napanood mga kabayan, na merong mga pauwing OFW, pauwi dito sa atin, dito sa atin pupunta mga kabayan. So, hindi sila nakauwi, na stranded sila kasi hindi pinayagan ng airport kung saan sila nakapag-stay, no? Hindi sila pinayagan na ilipad kasi nga mga kababayan, nagsisiliparan yung mga paputok sa taas. Baka mamaya sila yung masundan ng mga paputok mga kababayan, di lalong magkaroon ng malaking problema, no? So yan, meron pa dito sabi ni Vice Presidente, BP Sara, sabi na madali lang mag-rescue. Parang ito yung kanina, no? Hindi naman ganon kahirap magpadala ng eroplano kung may taong kailangan kunin o iligtas. Ayan, so yun. Hindi naman daw kailangan. Hindi naman daw ganun kadali. So ito kasi mga kabayan, ang presidente natin, iniisip muna niya, kumbaga bago siya gumalaw ay iniisip muna mga kabayan, kumbaga hindi siya padalos-dalos, 'di ba? Hindi yung agad-agad susunggab, 'di ba? Tahol lang tahol, parang ano lang 'yan eh. Yung sa mga iba, tahol lang tahol. Hindi nila iniisip yung kaligtasan ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa. 'Di ba? Pero ang presidente natin iniisip mga kababayan. Kasi at saka mahirap talaga eh. Kahit isipin mo mga kababayan ano, kung magpapadala ka doon, gaya ng sabi ko kanina, oo nga dito sa atin sa NAIA, makakalipad nga yung eroplano o kung ano man ipapadala natin na rescuer ano, kung ano yung padala natin. Oo, makakalipad nga siya. Ang tanong, yun doon sa babaan niya, papayagan ba sila na makababa doon? Gaya na sabi ko kanina, baka mamaya, pag malapit na, tamaan sila ng mga ligaw na paputok mga kabayan. Ano? Alam naman natin kung gaano kalakas ang paputok sa ibang bansa. Napaka-solid yan. Pag tinamaan, di lalong malaking problema. Ngayon, sino na naman sisihin nyo? Ang gobyerno natin, di ba? Ganyan kasi mga kababayan, yung mga sarado rin yung pag-iisip. Ngayon, pag may nangyari sa mga ano natin, rescue natin, sino sisihin ng presidente? Ang ganito, hindi nag-iisip kasi ang presidente, di ba? Ganun, hindi nag-iisip. Ngayon, ano natin, yan tulad natin ngayon mga kababayan, sa nangyari ngayon, sa biglang pagtaas ng gasolina. Ngayon, sinisi nila ang presidente. Anong kinalaman ng presidente mga kababayan doon? Sige nga. Anong kinalaman niya doon? Gera nasa ibang bansa. Malamang magtataas talaga yan. Kasi ang hirap nga po makalusot ng mga delivery truck dahil nga doon sa area, kumbaga kung saan dumadaan yung mga delivery truck po, no? Or doon sa karagatan, sarado po dahil nga dito sa gera nasa ibang bansa, mga kababayan. So yun. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Ako nga pala si Edina28. Maraming salamat sa nanonood sa ating vlog. Like and share and subscribe. Please comment dito sa baba kung ano masabi niyo sa Vice Presidente o doon sa pahayag ng Vice Presidente.